Hello mga kaposo! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang matandang lalaki na na-obsess sa kanyang anak-anakan at ito ay pinamagatang Lolita na ipinalabas noong 1997. Noong 1947, ginugol ng 13 taong gulang na si Humbert ang kanyang bakasyon sa kainitan ng Cannes, isang syudad sa France. Nakilala niya ang isang napakagandang babae na nagngangalang si Annabelle. Ngunit ang kwento ng unang pag-ibig ni Humbert ay nagwakas ng may kalungkutan. Namatay si Annabelle dahil sa typhoid fever. Sa pagiging isang matandang binata, dala pa rin sa kanyang puso ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Si Humbert ay nagtatrabaho bilang isang guro sa isang kolehiyo sa Amerika. Sa buong summer ay nagbakasyon siya upang tapusin ang paggawa ng isang libro sa French literature. Ang lugar na kanyang inupahan ay bahay ng isang balo na si Charlotte Hayes. Napakaganda ng babae, ngunit hindi siya pinapansin ni Humbert. Ang anak nitong 12 taong gulang na si Dolores ay umagaw ng atensyon ng lalaki dahil sa kanyang pagkakahawig kay Annabelle na namatay maraming taon na ang nakalilipas. Mula sa unang araw niya itong makita ay malagkit ang tingin ni Humbert sa dalagita na tinatawag naman ng kanyang ina bilang si Lolita. Napansin ng dalaga ang malagkit na titig ng lalaki na nagpapakita ng interes sa kanya. Hinahayaan lamang ito ni Lolita at nakikipagkulitan na lamang siya dito na lingid sa kanyang kaalaman ay pinagnanasaan na siya ni Humbert. Mula noon ay may umuusbong na pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Nagbigay din si Charlotte ng mga palatandaan ng pagkakagusto kay Humbert, ngunit malamig na tinanggap na lamang ito ng lalaki. Nangangarap naman ang balo na mapakasalan siyang muli ng isang lalaki. Upang magsimula ng isang masayang buhay pamilya, ipinadala ni Charlotte si Lolita sa isang boarding house na labag naman sa kalooban ng dalagita. Bago umalis, iniwanan ni Lolita si Humbert ng isang marugdog na halik at nag-iwan din si Charlotte sa kanya ng isang pag-amin na liham na nagsasaad tungkol sa kanyang pag-ibig dito at hiniling sa lalaki na hintayin ang kanyang pagbabalik kung mayroon din siyang nararamdaman para sa kanya. Nagpasya si Humbert na manatili at pakasalan ng babaeng hindi niya tunay na mahal. Matyaga niyang tinitiis na pakisamahan si Charlotte. Pinapainom ni Humbert ang kanyang asawa ng sleeping pills araw-araw upang maiwasan na may mangyari sa kanilang dalawa. Gayunpaman, walang kasing saya ang nararamdaman ni Charlotte hanggang sa isang araw ay natagpuan niya ang madamdaming liham ni Humbert para kay Lolita, kaya pinagmumura niya ang kanyang anak. Dahil na insulto at napahiya, nagpasya si Charlotte na umalis. Sa kanyang paglayas, habang tumatawid siya sa kalsada, ay nabangga siya ng isang kotse. Sa pagkamatay ni Charlotte, natupad ang pangarap ni Humbert. Sa pagitan nila ni Lolita ay wala nang makakapigil sa kanila. Ipinakilala niya sa paaralan ang kanyang sarili bilang ama ni Lolita. Pagkatapos ay kinuha ng napakasayang si Humbert ang dalagita mula sa kanyang boarding house. Silang dalawa lamang ang sakay ng kotse pauwi. Ipinagpatuloy ng dalagita ang kanyang malaswang pag-uugali at nagpalit pa ito ng kanyang damit sa likurang upuan ng sasakyan. Dumating ang mag-amain sa isang hotel. Habang tinatanong ni Humbert ang receptionist na kanilang room number, gumapang si Lolita patungo sa isang maliit na aso sa lobby. Ang tali ay hawak ng isang kagalang-galang na tao. Pagod na si Lolita at sa silid, pagkatapos ng hapunan, pinahiga ni Humbert ang dalagita upang makapagpahinga. Iniwan niyang mag-isa si Lolita sa kwarto, saka lumabas at nilak ang pinto. Nang makabalik muli siya sa silid, nakita ni Humbert na natutulog na si Lolita. Isinuot niya ang kanyang pajama, humiga sa kama at tinitika ng batang babae sa kanyang tabi.
Hindi makatulog si Humbert dahil nakakaramdam siya ng init ng kanyang katawan. Ngunit hindi siya nangahas na gumawa ng anumang kasamaan. Gayunpaman, kinaumagahan na magising si Lolita. Nagpaparamdam siya kay Humbert na nais niyang may mangyari sa kanila. Nagpasya si Humbert na manirahan kasama si Lolita sa isang maliit na bayan at nagpanggap bilang ama nito. Sa kanya pinag-aral ang dalagita sa isang paaralan para sa mga kababaihan. Natagpuan ng lalaki ang kanyang sarili sa dalawang papel sa buhay ni Lolita, bilang isang sugar daddy at isang masayang ama. Isang araw, ipinaalam ng mga guro kay Humbert na nagkating klase si Lolita sa kanyang mga aralin sa piano. Bilang pagdepensa, sinabi ng dalagita na kasama niya ang isang kaibigan sa park at ibinigay pa niya ang numero ng telepono ni Mona upang kumpirmahin ang kanyang mga sinabi. Ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Humbert. Kutob niya na ang magkaibigan ay magkasabwat. Nagalit si Humbert at direktang nagpahayag na kanyang hinala na gusto lamang ni Lolita na takasan siya at itakbo ang kanyang mga naipong pera. Walang pakundangan ang bibig ni Lolita at tinawag pa siyang matandang kukluban na kanyang nagagatasan at hindi na niya ibabalik pa ang pera sa kanya. Nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula kay Humbert. Masama ang loob at luha ang umalis ng bahay si Lolita sakay ng kanyang bisikleta. Nagmamadaling hinanap naman siya ni Humbert at natagpuan niya ito ng hating gabi sa isang cafe na may kausap sa telepono. Nang makita siya ni Lolita ay mabilis na tinapos nito ang pakikipag-usap sa kabilang linya. Nagbago ang kanyang mood. Naging malambing muli si Lolita at nilalandi pa niya si Humbert. Kinagabihan, muling nagpaararo ang dalagita sa kanyang ama-amain. Kinaumagahan naman ay nagbiyahe sina Humbert at Lolita. Ang dalagita ang siyang tagagabay ng lugar at oras para sa kanilang paglalakbay. Hindi naman kumokontra si Humbert sa sinasabi ng kanyang anak-anakan at sumasang-ayon sa lahat ng gusto nito. Habang nasa biyahe ay naghihinala si Humbert na sinusundan sila. Napansin niya sa salamin ang isang sasakyan na sumusunod sa kanila. Hiniling ni Humbert kay Lolita na isulat ang numero ng plaka sa isang notebook. Sinunod naman ng dalagita ang kanyang kahilingan, ngunit kasabay nito ay pilit nitong inaagaw ang kanyang atensyon. Sa isa pang gasolinahan, sinusubukan ni Humbert ang isang sunglasses na nakadisplay, kung saan nakita niya ang isang hindi pamilyar na lalaki na nakasuot na nakikipag-usap kay Lolita. Nababahala at naabutan sila ng isang stalker. Tumakbo palabas si Humbert, ngunit wala ng estranghero. Nang magtanong siya ay sumagot si Lolita na nawawala ang lalaki at nagtanong lamang ng direksyon ng lugar. Sa hotel, sinubukan ng lalaki na ayusin ang di pagkakaunawaan nila ng anak-anakan at pumunta sa palengke para bumili ng saging para kay Lolita. Nang makabalik na siya ay nadatnan niya si Lolita na madumi ang paa at nagkalat ang kanyang lipstick sa muka. Tinutuban siyang lumabas ng kwarto ang dalagita at nakikipagkita sa iba. Mataman siyang tinitigan ni Lolita at walang balak sagutin ang kanyang mga tanong. Pinatungan siya ni Humbert sa kama at sinubukang alamin ang katotohanan, ngunit natatawa lamang ang dalagita sa mukha ng kanyang ama-amain. Sa gabi, masama ang pakiramdam ni Humbert at may kumakatok sa pintuan. Pagbukas niya ay nakita niya ang hindi kilalang mga lalaking nakamaskara na pinagtatawanan siya. Nang mag-check-in sila sa isa pang hotel, sinabi ni Lolita na masama ang kanyang pakiramdam. Dinala ng stepfather si Lolita sa ospital, kung saan hiniling ng doktor na makokonfine ito magdamag. Kinabukasan, maagang tumawag si Humbert sa ospital. Ipinaalam sa kanya ng nurse na gumaling na si Lolita at sinundo ng ibang lalaki. Umalis si Humbert sa hotel at sinimula ng paghahanap sa kidnapper. Hinanap niya ang mga record nito sa mga guestbook ng hotel at alam din niya ang sulat kamay nito.
Lumipas ang ilang buwan ng puspusang pagkahanap ng walang resulta. Bumalik na lamang si Humbert sa lungsod. Makalipas ang 3 taon, nakatanggap siya ng maikling sulat mula kay Lolita. Nanghihingi ito ng pera. Sa halip na magpadala ng tseke, nagpasya si Humbert na siya mismo ang magbigay nito. Ngunit bago siya magbiyahe ay nagsanay muna siya sa paghawak ng baril. Sa address ni Lolita, nakita ni Humbert ang isang lumang bahay. Pinagbuksan siya ng pinto ng kanyang anak-anakan. Nag-iba na ang itsura nito. Hindi na kagaya ng dati na maingay at pasaway. Kalmado na ito na nakasuot ang pangbahay na damit at nakasalamin. Niyaya siya nito sa loob. Tumingin si Humbert sa paligid ng bahay at napatingin sa salamin ng pintuan sa likod at nakita niya ang isang lalaki sa hagdan. Asawa ito ni Lolita, ngunit hindi ito ang lalaking hinahanap niya. Ipinagtapat sa kanya ni Lolita na inistok sila ni Quilty noon at kinuha siya mula sa ospital. Napangiti si Lolita na maalala niya ito at sinabing si Quilty ang nag-iisang lalaking minahal niya, ngunit pinalayas siya nito. Kinukuhaan ng video ni Quilty ang mga kabataang babae sa kanyang mansion at si Lolita ay isang potensyal na sex slave lamang para sa kanya. Nang sabihin niya na ayaw na niyang maging bahagi nito, ay saka siya pinalayas ni Quilty. Iminungkahi ni Humbert kay Lolita na sumama na sa kanyang pag-alis, ngunit sa halip na sumagot ay ipinaalala lamang ito ang perang hinihingi niya na sinabi niya sa sulat. Mula sa kamay ni Humbert ay isang sobre na naglalaman ng $4,000. Nagpapasalamat si Lolita sa lalaki, ngunit hindi siya pumayag na sumama sa kanya. Sa beranda ng bahay, tinanong ni Humbert ang anak-anakan kung napatawad na ba siya nito, ngunit hindi sumagot si Lolita, kaya sumakay na si Humbert sa sasakyan. Bigla niyang nakita ang dating Lolita sa kanyang harapan, isang pasaway ngunit sweet na dalagita. Mula sa balkonahe ni Lolita, pumunta si Humbert sa mansyon ni Quilty. Nadatnan niya itong naglalakad-lakad sa paligid ng bahay. Walang ano-ano ay binunot ni Humbert ang isang baril at pinaulanan ito ng bala, at nang maubusan na ng maraming dugo si Quilty, ay tuluyan na itong natodas. Hinabol ng mga pulis ang kotse ni Humbert, ngunit wala siyang balak na tumakas. Inihinto ng lalaki ang sasakyan at sumuko. Hindi nagtagal ay namatay si Humbert sa bilangguan dahil sa coronary thrombosis. Si Lolita naman ay namatay sa panganganak sa araw ng Kapaskuhan.